Tuwing panahon ng tag-ulan, iba't iba ang ating mga trip. Ang iba, type ang pagbabalot ng katawan. Ang iba naman, mahilig mag-emote habang nakatingin sa kawalan. Pero ang lahat nagkakaisa na sa tuwing malamig na panahon ang nangingibabaw, masarap humigop ng mainit na sabaw. Kaya handog namin ang iba't ibang sabaw na nagmula pa sa ilang mga probinsya sa Pilipinas. Sarap. Unahin natin ang probinsyang hindi nalalayo sa Maynila, ang Rizal. Ito ang isang kilalang kainan sa Angono na 34 na taon nang tinatangkilik ng mga taga rito. Pag-aari kasi ito ng isang artist kaya ang interiors, puro ng kanyang mga obra. Dito matitikman ang kakaibang sabaw na pinagbibidahan ng isa sa mga kilalang pagkain sa kanilang probinsya, ang balot. Recipe siya ng tatay ko. So matagal na siyang sineserve dito. Kasi imbis na higupin mo yung sabaw ng balot, so andyan na yung sabaw. So pag tag-ulan, yan ang mabilis sa amin. Sa pagluluto nito, unang ginisa ang bawang at sibuyas. Hinalo rito ang mixed vegetables na corn, green peas, and carrots. Idinagdag din ang pinakuluang balot. Itong niluto nating balot, masustansya at pampalakas ng tuhod. May kukumpara raw ito sa bulalo o nilagang baka dahil sa sangkap nitong beef stock with beef chunks. Binudburan ito ng paminta, sibuyas Tagalog at celery. Bilang pandagdag sa sabaw, hinahaluan din ito ng o yung pinagkuluan ng bigas. Lasang-lasa yung balot, yung pagiging balot niya. Then, yung sabaw, sakto lang din yung timpla. Hindi siya masyadong maalat, hindi rin siya matabang. Ang katakam-takam na sinabawang balot, halagang 250 pesos. Para sa sabaw na tradisyonal ang timpla, lumayo tayo sa Pampanga. Itinayo ang restaurant na ito sa Clark noong 2011 para matikman ng mas marami ang tradisyonal Kapampangan flavors. Ang kanilang paraan ng pagluluto, minana pa raw sa mga katutubo. Kaya naisip namin yung luto sa bulo. Ang bulo ay bamboo na galing sa mga Aita. It's the way they cook their food. Dahil wala silang stove, wala silang kalang sa bundok. So they cook it through the charcoal, yung uling. Mga putahing may sabaw ang iniluluto nila sa bulo. Ilan sa mga ito ang sinampalukang manok at sabaw sa kamatis. Pero ang best seller nila, itong pangat na ulang. Ulang ang tawag sa hipon na may malaking ulo na nahuhuli sa Pampanga River. Unang inilagay ang bawang sa kawayan. Dahil makatas ang kamatis, ito ang magbibigay kulay sa sabaw. Idinagdag ang mustasa. Meron din itong tanglad na pampaalis ng lansa ng ulang. Nariyan din ang sibuyas, luya, pampalasang asin at paminta, at syempre ang ulang. Huling inihalo ang tubig na magsisilbing sabaw at inihaw ang mismong bulo. Pagkalipas ng 15 minuto, mainit pa itong ihahain sa inyo. Ito pong pangat na ulang, may lasa siyang asim, tapos may aroma siya ng bamboo. Meron siyang flavor na kakaiba. Yung flavor ng uling plus yung flavor ng bamboo. Good for 4 na ang sabaw na ito sa halagang 470 pesos. Isang Ilocano specialty naman ang matitikman dito lang sa Quezon City. Di na kailangang pang bumiyahe pa Ilocos para matikman ang all-time favorites gaya ng bagnet, longganisa at chicharon. Pero ngayong madalas na ang malamig na panahon, itong sabaw na baradibud ang perfect na higupin. Ang baradibud, ang base nito is clear soup na may sweet potato and
little bit of salty ng bagoong. So, ang taste nito is on a sweet and a salty side. Para lutuin ito, pinakuluan muna ang kamote. Meron din itong bunga ng malunggay o marautong sa Ilocano. Hinalo rito ang kamatis at talong at hinayaan itong lumambot. Idinagdag din ang sibuyas. Habang inaantay natin kumulo at lumambot ang gulay, pwede na tayo mag-ihaw ng malaga o isda. Galing pa raw sa Ilocos ang isdang ito na tinatawag namang samaral sa Filipino. Manipis ito at may maitim na kulay. Inilagay ang patani sa sabaw. Ito naman ang alukon, isang kilalang bunga sa Ilocos na may itsurang malasitaw. Kadalasan itong inihahalo sa mga sabaw ng mga Ilocano, gaya ng dinengdeng. Huling inilagay ang Ilocos bagoong at chicharo. Masarap siya kasi nagbe-blend yung tamis nung sweet potato, yung kamote, tsaka yung sa bagoong isda. Lalo na pag mahilig ka sa vegetable, magugustuhan mo talaga siya. Perfect for the rainy weather. Sulit na ang bawat higop sa halagang 185 pesos. Speaking of the North, isang sabaw mula sa Ifugao naman ang ating titikman. 2 sangkap lang ang kailangan dito, ang native chicken at asin. Yan ang ituturong recipe ni Chef Anton Amoncio ng Antojos Restaurant. Tonight, tuturo ko sa inyo paano gumawa ng chicken in lagim. Isa siyang traditional dish ng mga Ifugao at usually hinahanda ito sa mga family gatherings nila at kasama yung mga kaibigan nila. Matapos katayin ng manok, tinanggal ang malalaking pakpak nito. Itinira ang maliliit na pakpak dahil magbibigay ito ng linamnam sa sabaw. Okay, so natanggalan na natin sila ng malaking balahibo. So, sunugin na natin siya. Well, traditionally, ginagawa nila ito sa open fire. May mga uling, kahoy, sa sahig nila ginagawa sa mga mountain province. Pagkatapos sunugin, hiniwa ito sa gitna upang matanggal ang mga laman loob na magsisilbi ring sahog ng sabaw. Take note mga kapuso, isang tradisyon sa Ifugao ang pagbabasa ng kapalaran ng tao gamit ang laman loob ng manok. So, ito na ating manok. So, makikita nyo, medyo charred yung exterior niya. At amoy na amoy nyo yung smokiness niya. So, ready natin siya ibagsak sa ating pre-boiled na tubig. Iniluto ito kasama ang asin at laman loob. 1 oras itong niluto o sa hanggang lumambot ang manok. Simple ang timpla pero angat na angat ang linamnam ng native na manok. So, in a way, parang integrity ng flavors nandoon. Walang halong kahit ano, walang iba-ibang ingredients. Just super honest. Manok, the soup, the smokiness, salt, that's pretty much it. Depende kung saan ka mapadpad, iba-iba talaga ang timpla ng paboritong sabaw ng bawat probinsya. Pero tayo mga Pinoy, tiyak nagkakaisa na ngayong tag-ulan, mas effective pa sa yakapsul at kispirin ang bawat higop ng mainit, malinamnam at gumuguhit na sabaw.